siya natingala kaya nga naman i-consider ang katong ilang lugar as godless city. Sa reaction niya sa mga tao. Tawag. Ikaw natawag niya. LA? Los Angeles. Ito ang Hollywood ba? No? Natawag niya that's a great mockery. And I do believe that this year is a year of reckoning. Saan nga lang reckoning? Magpanimalos. No, di ba? Naisgutan na to last time ang characteristics sa Ginoo. About ang although God is loving, He is slow to anger, but kung anger na kung siya, iyang ibubo ang tanan niyang kapumot because He is also a just. He is also a judge. He also a God of justice. And it is not coincidence na nung ako tuyo kaya naman ako mag-ibalik from Genesis to Revelation ang akong pagbasa din na karon nga sa January dahil ako sa Isaiah. Then kinadaganan kayo mga warning first pa lang galing nga chapter sa Isaiah warning na plus reckoning na nakita ko sa nang reckoning again pagpalimalis na sa Diyos. No, and I do believe that ituyo ni sa Diyos, ituyo niya pagkatako to serve as a warning para ng tanan. Dinira, apil kung tanan, this is a warning sa tanan na mga katawan sa Diyos. No? Ako rin nabasa yung Isaiah 5:18-19. Kaya ka naman, warning ni sa mga tao, kanan dito ang muingon, oy, buhat mga nailong sana, pero ano wala may nailong muna. Wala man lagi na akong giuna ang Ginoo, pero wala may nagtapon ako. Wala man lagi na itapon ako. Kadungog mo nga mga words sa mga tao. Yes. Bukas lang po, nailita mo sa nailita mo ako. It seems ilang challenge ang Ginoo. Then, nasya ko sa Isaiah, then moral maugini ang hitabo sa LA. Dito sa katong hitabo kawan pa. Basaho na to sa Isaiah 5:18-19. Woe to them that draw iniquity with cords of vanity and sin as it were with their card. That say that we may speed and hasten his word, while we may see it and let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh and come that we may know it. Kaya, ugingon, alaot kamong naulipon sa sala. Ugingon, ipahuman pagdali sa Ginoo ang iyang laraw aron atong makita. Sabi no? Alaot ang mga taong nagpadayon sa pagmakasala, nas ilang gihagit ang Ginoo sa pagbuhat sa laraw sa Ginoo. Mo alaot ang mga taong nga nagbuhat na ganing sala, nagpaabot pagdun sa ilang masinabihan nga parusa or judgment. It seems same sa nagtabo sa consider nga dati sa ilang imak ang Ginoo nga no, it seems that ilang dati city i-accept nila nga dati city sila ngayon sa ilang tabo tungod sa ilang accept nga dati city sila ilang imak ang Ginoo waiting sa judgment nga ibang tao sa Ginoo nila sa Ginoo sa Isaiah alahot kong mga tao nga nagpadayon buhat sa sala. Alahot kong mga tao nga nagpaabot o nagbuhat o unsay buhaton sa Ginoo sa ilang pagpakasala. No? That will make speed, you know, padali sa Ginoo ang iyang laraw, padali sa Ginoo ang iyang buhaton. Ano wala pa may naitapon na to, babe? Nagbuhat mo sa sala, ano wala pa may naitapon na to? Kung wala yung kinatitigaluhan mo. Kaya naman ang Ginoo, although ang Ginoo hugay masuko, pero kung masuko ang Ginoo, justice mo. No, that He makes speed and He send His word that we may see it. Grabe. Ipadali sa Ginoo sa iyang parusa. Ipadali sa Ginoo sa iyang buhaton para makakita ta. And did the counsel of the Holy One of Israel grow nigh and come that we may meet Him? Grabe. Sama sa Panginoon atong kitabo mga saktang pinagbugalan ng Diyos saktang pinagbugalan na Ginoo, nagpaabot sila sa judgment. And
sa kaiglap all sa kanan nilang mga amigo for how many years sa iglap lang pila ka seconds, pila ka minutes na naanaw kung naabot yung ana ang power yung ana ang gahon sa Ginoo na bisan pag-usap ka-advance sa technology ikaw naman ta advance kaya technology sa English, di ba? Advance pero wala yung nahimo sa ingon nakapumot o pasupot sa ingon nabay nahimo itong mga bilang mga jet plane nga traffic mga ay kayo bubugaw ka itong pagpapausa kayo nabay nahimo wala kay hantod karon nag-skill yung ang kalahin and kapit na naabot sa itahok nga celebrity nga compound katong sa compound na nalito kinapayagan na nalito sa talang mas kagaman hantod karon nga wala kaya pinaapod yung anak nadamhanan yung anak ang powerful ng ang Ginoo then ako ipakita ang anong nagiyon ko na i-judge sa Ginoo that is just ikaw ba kung judge dati ka o ba niya kayo? Kanayo atong kanang din so ang atong topic karon sa kanan The wrath of God. ang ilaga sa Ginoo sa nabra Kasuko. ang suko kapupot sa Forward baby. Ito pa dong haba kang sakyanan. God. Alam ta masugod aning wrath defined sila. Wrath was supposed defined as the carries the impression of anger, vengeance, rage, and fury, which attributed to fire. Kung ang Ginoo gani masuko, kung ang Ginoo gani mag-rage, mag-vengeance, na na siya ay kauban nga kalayo tanaw na to sa Psalms 21 na ipasa na lang. When you appear for battle, You will burn them basa ka lang, you will burn them up as in a blazing furnace. No? O Lord. Kung ang Ginoo gani masuko, kung ang Ginoo gani mo vengeance, kung ang Ginoo gani mo rage, kung ang Ginoo gani mo anger, naadyo na siya kauban nga kalayo. Kung sa'yo nautang, kung sa'yo nakapugod, kung sa'yo nakahurot. Dito, Fire. kalayo. So nakita na to ang vengeance, Hindi. Sa LA ba? anger sa Ginoo. No? And again, dito yun sa 2025 verse kalangkaan, initago na siya, it served as warning. No? When you appear for battle, you will burn them up as a blazing furnace. Kasunod, the Lord will swallow them up in His wrath, and His fire will consume them. Same sa nahita po sa Sodom at Gomorrah. Nakanundog na sa Sodom at Gomorrah. Kung sa'yo nakapuo sa Sodom at Gomorrah, burning furnace, nagluwan o lava. And I do believe, same gihapon ang nahita po sa Sodom at Gomorrah, may bago. Sa wildfire. Eh kung ano man, kung masudot mo ng wildfire, i-attribute siya sa Ginoo. I-attribute siya sa Ginoo. Ingon din sa Psalms mo, kung masuko ang Ginoo natin ay kauban sa kalay. Kung masuko ang Ginoo, ang iyang itatawag yun is burning furnace and it will swallow all on its way. Kung lagi na, usap-usalan ka pagpahilok lang, tanang mga ginagawa sa tao. Nakita na ito ba, sa pag-vulnerable ang tao kung ang Ginoo na yung judge. No? Kung makita lang ito ninyo itong picture ba na murag entrance sa hell ang naitabo na kalayo dito sa Los Angeles. Grabe. Nakita ba ito? Kuha kayo ang panganod. Hello. Kuha kayo din. Dahil sa dapat black kayo tungkol sa smoke, dahil ito makita. Kuha kayo tungkol sa grabe na kalayo, nakita na ito mga. That's the wrath of God. Kung diyon po dahil sa Isaiah 27, see.
The name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke. His lips are full of wrath, and his tongue is consuming fire. Nakita na to na ang kalayo di attributed din sa kasukot siya. That's why God will mahamtang din sa judgment. Samot sa mga tao. Samot sa mga tao. Nagpaabot ba? Oh, sige, huwag ko man yung natabo na. Magmata mo eh. So that's the warning of God. Ano pala rin na, what is the wrath of God? Saan mo nagkasagot sa Pinoy? The holiness of God in us. The holiness of God in action. First, ang kasabot sa Ginoo is yang kabalaan in action. Tungod kay dili siya ka-resist na magtanaw sa mga sala o dili siya makapugong nga magtanaw sa mga tao nga nagpag-ayon sa pagpakasala. Isang pag-usaon niya gibo, daghana kay mga prophet nga ipaadto, daghana kay mga evangelist ipaadto sa ilang ipangbuhat sa mga evangelist. They turn a deaf ear, di ba? Nag-isip na to sa una, no? Topic na to sa una last Sunday, turning a deaf ear to God. Nga lang may tapos sa unang tao, nga lang may tapos sa mga tao sa karong mga panahon. Igo sila na minaw pero wala na mati. They turn a deaf ear to God. So that's why God judge to showcase His holiness. Kaya naman, hindi kang pwede magpuyog ang sala ang pagkabalaan sa Diyos. It's either pindihon sa sala ang pagkabalaan sa Diyos o ang pagkabalaan sa Diyos pindihon sa sala. Saan man pagkapindi sa sala o saan man pagpindi sa sala sa pagkabalaan sa Diyos pinagi sa judgment. Maunang, ang kasuko sa Ginoo, it's the showcasing sa pagkabalaan sa Ginoo in action. Kadua, the holiness of God responding to sin. Kaya again, diligid pwede magpuyog ang puti o ang itong. It's either maapektuhan ang puti o it's either maapektuhan ang itong. And ibaw naman ang Ginoo is all powerful. We will make the darkness of the night light as a daylight. You know, in that way, in that judgment, iyan makakita na He, or the God of sovereignty, hates sin. Yan ang katapat, God hates sin. God hates sin. Then the holiness of God is avenging the offenders. Ang kasuko, ang kapungot sa Ginoo is ang pag-avenge. Kasama ng pag-avenge, pagpanimalos sa iyang mga offender. Kasama ng offender, sa mga nakasala. Unsa may sala, unsa may offense, na grabe man ang wrath sa Ginoo. Ari talang the works of the flesh, mao yun ang first. Mao yun ang first. Ang dako kayong makahatag sa Ginoo offense. So, ang work of the flesh, mao yun ay dako kayong offender sa mata, katubangan sa Diyos. Ang sa gihinder sa Galatians 5:19-20 ba? Kaya basa na. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So the works of the flesh are the things that make God, or that are an offense or insult to God's holiness. Sabi sila, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, faction, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So atong nakita nga ang works of the flesh, mo ni unang naghatag og offense sa Ginoo. Mo ni naghatag og insult sa mata sa Diyos kay hanuman.
gibalik-balik niya warn nato, gibalik-balik niya hatag nato ang iyang kasubuan to avoid all the works of the flesh. Mabitaw, ingon niya nato no nga, if you want to enter the kingdom, you warn again. Tangtanga, kanang mga nagtugong or kanang work of the flesh, kay maunay nakatugong or maunay naghatag o kapungot. Grabing kapungot sa tumang sa Diyos. And I do believe kaning tanan work of the flesh present di ato sila nagsulod. Ito mana dili. That's why ipakantang na niya ang iyang silo, iyang wrath. Makatanungan ba? Yes. Kaya naman, how many times that city had been warned? Dili lang kasa, dili lang kadua, dili lang katulog, dili lang kaupat, dili lang kalima. Tapos sa ilang ilubuhan sa mga nagwanid, sa ilang ilubuhan sa mga nag-preach, may tungkol ni Jesus sa mga kita. Kung makakita mo sa mga pagbuhan nila, ang pangkulata, ang ubandi, naman, sunod-sunod, ang uband, makiri ba? Makiri. And once, nung tumanat mo, once imak na to ang alagad sa Diyos, or once imak na to ang ikhatag ng mensahe sa Diyos, tabla imak na sa Diyos. Kaya naman, ang ikukuman, ang nagsukot niya, no, ang ikukuman, naghatag ng instruction, bukaulay, bukata, warn this place, warn that city. Pero ang mga tao, nagpakabumoy natin na warn sa Diyos. Although, hindi masuko ang Ginoo, pero yan masuko. Grabe ito. Murad na, naipon tanan ba? Kapantay mo alam kung masuko. Nagpaabot lang mo sa masuko. Okay, di ba lang? Sa uno baka, 1, 2, 3, hantod mabot na Jason sa may tabo. Utong yun. Dakpanan. No, singala ka traffic. Makapulog sa dito. Una pa, there is Isaiah 13:11. Basahan na lang, silutan pa. Masuligo. Silutan ko ang kalibutan sa ko. kadautan, iniingon man ang mga dautan tungod sa ilang kalapasan. Tapuson ko ang garbo sa mga pahitas ko. O diod ko ang pututin ko ang Doon ko ang Pahitas on sa mga walay kabuhay. Sabi ni verse, silutan ko ang kalibutan ko sa kalibutan ko. Silutan ko, meaning, when God says, He will judge, He will do it. Silutan ko ang kalibutan ko sa kalibutan ini. Ingon man ang kautan ko sa ilang kalapasan. Tara, basahan ko ni sunod na verse. Tapuson ko ang garbo. Okay. Tapuson ko ang garbo. Diba mo siya makapagarbo sa tao, iyang mga naabot, iyang kaptangan, kunaan siya makita. Uy, works of His hands. Sama sa syudad. Nakita na ko kung sa kahiligante ang mga balay itong napita. Kung sa kadagpo sa ilang mga negosyo dito napita. Ilang ka $1,000,000 ang ilang natigog tungkol sa ilang pagtagog. In that way, nagpasigar po sila tungkol kay nakita silang mga mata. Prosper sila. Unang dili ka nang nag-prosper, iya sa Diyos. Dili ka nang naadigahan, ikan sa Diyos. Kaya naman, usahay kaning atong naabot, usahay kaning atong pag-adulan, usahay kaning atong naangkol, dungog, himaya dari sa kalibutan, maunay makapapunta, usahay sa tao. Sa mga klase ng makapapunta. Makapunta siya, nahitot, na nakaya o nakuha niya ang tanan niya, nakuha dari sa kalibutan, tungod kay maayos ang laki, maayos siya. Tungod kay talented siya, tungod maayos siya na pagka-artista, tungod maayos siya na pagka-artist, tungod na maayos siya mga player, tungod kay bright siya, usahay tungod sa ating naabot, tungod sa ating mga nakuha dari sa kalibutan. Let's serve as faithful or laang para makalimot na kami na ay Diyos na nakalimit at nakalimit. Hindi ba nila natin? Nung nakunaan na tayo maabot, ihatag na sa Ginoo ang atong mga desire pagbata. Diha na magsugod ang itawag na ito. Right. Same sa mga tao. Ganun nagkatawag sila tungkol kay
Ano pero, sa mga reason na natatawag sila while they are making that? Ano, sa reason? Student believe God. Sa reason? Ano, kung sa reason no, nga, hindi tatawag nila sa pagdino itong host no, nga. Oh God, creator of the universe. What? Sarcastic pag yun yung pagkasulti ba? God, creator of the universe. Got zero now. Then, laughter ang mga tao. Nakatawa ang mga tao. Okay. Tungod sa ilang physical na nakita, nag-bless sila, tungod sa ilang physical na nakita, pero tungod kinasila ng pagtangan, dahil kwarta, nagsugod, nagtubo, ang tawag na pride. Ngayon magunang tao, uy, wak ko na ito, kino, pero anong, naman ko'y labot, naman pinakabalay ito sa ilay, naman pinakabalay $1 million sa kumangko, bakit po ito sa ino? So, dili ko nood ang ito, dahil hindi mo na tao. Nagets ninyo? Kaya kung ang thinking, magsugod na ingana, delikado na ang mga tao, kaya nga naman, magsugod na kagunahon na, uy, ang tao, wala, naminangkan ng Diyos, kaya naman, isang pag wala ka ng tao ng Diyos, naangkon na ng pangkanan. Diyan na magsugod ang pride. So, ingana, yun sa ingon, tapuson ko ang garbo. O ka na, saan magtapos sa ginoo sa pagsigyan mo sa mga tao? Tumaan yung mga pagtangan. Sa kaya nga lang, ang tangkanan nilang ginagawa. Dato'y na-interview, nagtatagiya sa amusement park dito sa LA. Ginakadako ang amusement park. Di ba mga pinaka-years niya tinukod? Pag-build kung pinakadako, pinakailado na amusement park. For 56 years, tabla rag iyang entire na kinabuhi yan ni Google dito sa iyahang dito sa iyahang kanang determina amusement park. To the point, wala na si time to the point na pistol sa pagmak sa tinutungod kay sa iyang nakita na i-bless siya o kung siya nakita na naampun niya, naampun siya kung bakal, kung bakandi. And kung sa ginawa sa Diyos, tungod sa grabe na kahay ang pinahuna sa tao, grabe na kahay ang ilang thinking sa ilang kaugalingon to the point na wala na sila yung pagtawag sa Diyos. Kung sa ginawa sa Diyos, tapuson ko ang garbo sa mga makahitas o pat sa napaagi, pinaagi sa alam. Na to the point ba, di ba mo kasi pinakasakit? Di ba mo kasi pinakasakit? Kaya ang sakit ba nga, sa layo bitaw na nakita nimo nga ang imong gihaguan for 50 many years, hinay-hinay ug uot sa kalayo. Naka-realize mo? Samtang natanaw mo nito, murag nagdampirin mo. Natulog na ang sin. Ya samtang nasunog, wala kay mahimo. Yan na, pinakasakit. Pinakasakit. Okay ra kung wala ka nakasabod. Nakabalita na to, nasunog na yung bay, wala na oras na. Pero ang mga tao dito, they just tearing apart samtang ang ilang ginaguan for how many long years nila natin rapaw, ginahina yung butol sa kalayo. Dili, sakit. Dili. Kanang, dili ba mahurot ang garbo sa mga tao? Saan pagpunsa kahit sa gamit sa DSA, walay, bisag-bisag nga nakapakula sa kalayo. And the amazing part, diba, nakaingon ko, happy yun ang Ginoo. Kaya ba mo, ngayon sa ka-compound dito nga nagpuyo, mga picture, mga bunagin ba? Grabe ko. Yung sa, nakakita mo sa ABC News, diri dapita, usara sila ka-area, pero grabe. Tungod sige pray itong bata, 3 years old, nag-pray, ibalita, nag-pray siya. Ang ilang balay, ginapya na sa kayo. Nag-iwan na yung amazing ba? Diba, nagdala kung kayo kay Lulupok, medyo natanan, kay kayo man. Pero how it happened, nga katong balay, ginapya na sa kayo. Saan pagtanaw ninyo lagi, grabe sa news. Ginapya na, ang katong uban. Bisan okay ra ang taglayo, okay ra ang tag-separate siya, ang balay. Ang
Ang balay doon, rabo ingani ba compound. Compound pero ang tutong ilang balay intact. Gamay ray sunog. Na may sunog, dapit ra sa dulo. Kaya naman, ipahambol sa Ginoo ang mga pride. And no other way na makapahambol sa tao kanang magsubong siya na for how many years na ang iyahang pride, butang niya dito sa iyang for example, ang laki no, ang iyang garbo, iyang tungod sa iyang kadako sa iyang amusement park, ang iyang garbo na sa iyang amusement park. Sama na sa iyang garbo, hinay-hinay, tulog sa Ginoo samtang nakita sa iyang amusement park, hinay-hinay, tulog sa Ginoo. No? Grabe nga na. Sila po ito nga makarealize sila ba? Kaya saan pag-unsa ka dato nila, mga Ginoo na yung bilang ultra wala ito. Oh, question niya ba? Di ba kay, ikaw mo to si Lord nga, bawal money mouse? Yan. Bawal na ni Mouse, pero ang Ginoo na ni Mouse siya, it's holy vengeance. Di ba noon sa isayop sa puta ni Mouse? Di ba noon sa isayop sa puta ni Mouse? Anong sayop ng puta ni Mouse? Ay, man. Very good. Imo ang purpose. Anong purpose? Anong man ni Mouse ba nga? Tungod kay nasuko ka. Kasi anong purpose ganun nasuko? Tungod kay naglagot ka ng tawhana o tungod kay gusto ni mong bawsan siya. No? Ang kabukaton sa pagpalimaw is nakadepende sa imong motibo. Pero ang motibo sa Ginoo is clear and pure. Ako lang may isgutan, Derek. Kailangan ito sa klase nga vengeance. Sunod. Madali pa ito, ano pa ito, uputlon ko. Daragyan ito. Uputlon ko ang pagkamakapitas ko sa mga walay dalito. Sunod. What person is your big friend? Wala, so yung hanggang. Ano, sama ko na yung masingit grabe? Unless, ito mo, dagan mo ka na, anong, dili pera ang Ginoo. Unfair man ang Ginoo. Ay, anong, tagaan man may, parang iparusahan man sa Ginoo. Unfair man Ginoo. Akin na nagay, God is justice. How many years silang iparepent? That city, how many years iparepent? How many preachers, how many prophets padali dito para lang mag-repent ang mga tao. Since ako tanong ka ba, pila ka word na ako madungog para makarealize ka nga libat naman sa Ginoo. Pila ka preaching ang akong matunggan para lang makarealize ka nga, uy, ibadong lang sa Ginoo. Since ilang ka, how many preacher, how many, pero nagpaka-deep care sila, nagpaka-bungol sila. No? That's why, storing up, sana storing up, pundo, tigong ang sakop sa Diyos. Romans 2:5-6, basa ba na? But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. God will repay each person according to what they have done. That's justice. God will repay each person what he has done. Kung nagtanong ka sala, sa iyong maani. Sala! Diba? Kung nagtanong ka sala, ang amag ka maayo iyong maani. Sa iyong maani, kakala. Kaya naman, justice ang Ginoo. When we say justice, kung sa iyong gituhat mo, mo balik mo. That's justice of God. Bisan pag ingon ka, wala, hindi siya, parehas sa netabo. Dari ko sa Isaiah ba? Parehas sa netabo sa kontra sa Israel. Hamas. Pila ka mga bata ang naapil. Kita ba to? Pila ka bata ang naapil sa pagpabomba sa Israel. Hindi rin ko nagdala sa Ginoo sa Isaiah. Maski ang mga batang masuso. Grabe. Maski ang mga batang masuso. Tingnan sa Ginoo. Maski ang mga batang masuso. Mga pang-grindel, pang-lambos, bumod sa grabing masuso. Unfair? Unfair ba ngayon nga? Wala mo na sila ng mga mata. Diba mo? Sige, diba sa Ginoo? Kaya nga, maabot sa punto because that generation maabot sa punto nga katong mga bataan nga iapil ng papo sa Ginoo, maabot sa panahon na sila na pinurigili sa Ginoo.
Nga na, grabe ang judgment sa Ginoo. Nang mabasa lang yun sa Old Testament mo, makaingon din mo, pwede ka magigitaluyan mo. Judge, magigituloy siya. Mao to no. Wala. But because of their stubbornness, tungod sa grabing kagahit sa kasing-kasing sa mga tao, na bisan pag kapila na nakadungog, bisan pag nakapila na nabasa, na warning na sa Ginoo, but still nagpagahit. Instead, nagitagaan tag-warning sa Ginoo para makarepenta, same sa mga nahitabo dito, sa mga tao dito sa LA, gitagaan na sila chance sa Ginoo nga mag-repent. Gitagaan sila chance sa Ginoo na para mahumuko nila lang kasing-kasing, ma-open up sila sa open ang ilang kasing-kasing para mag-repent sila. Kung sino ito, ipagahit nyo po nila ang ilang kasing-kasing, mocking the word of God na ilang nadungog, mocking the man and women of God nga ipadala sa Ginoo. Habla na po pundo, storing up the wrath against yourself for the day of God's ang kung gano'n nga, ang Ginoo, dili maluluyo, no? Grabe ang pagkamaluluyo ko sa Ginoo nga to the point, stay kitagaan nga kung Daniel Latin. Yung kitagaan nga kung Daniel extension ba? Diba, before tayo kaila sa Ginoo na Diyos, we are sinners of all sinners. We commit all sorts of mistakes and sins. Nakakumit ko sins. Kaya nga siguro mo, nakakumit ko sins, pero di man kayo. Grabe, di na to. Reality, di. Pero yung nung may all sins, isang pag-usa na kagamay, sa tubangan sa Diyos, sin na siya. Isang pag-sinful na pagpamaka, sin, isa sin. Na, tungod kayo nakadungog ka sa pulong sa Diyos, kitagaan ta niya chance na mag-repent. Mo bitang nakag diri karon. Kaya naman kitagaan ta chance sa Ginoo na makarealize ta sa atong mga sala. Sala. Makarealize ta nga sa atong mga kamalian, that's why nag-repent ta. But sa mga tao na with unrepentant heart, na grabe ang kasing-kasing, stubbornness to the max. You know, stubbornness overload, no? Na bisan pag-unsa ang ilang preaching nga nadungog, bisan pag-unsa nga mga word, huwag na lang ang Ginoo muna o para lang sila mo siguro ilang lutuan. Pero dahil, no? Nga ito ng tao, ba no? Pagmat lang ko, ang Ginoo muna o badungon ko. So ay mo, rin nga na tao. Pero sa inatabo, ang nagsulti ni Ana, nga mga word, that very word, nagsulti sa mga tao sa inatabo, karoon na, nagkilak na. Wala sa iyo, kilak na. Kaya naman, ilang palay, wala nahulog na, ilang pamilya, ay nangamatay. Kung kayo nagpaabot sila na ang Ginoo, bad mo? Wala, bad na sa Ginoo. In that way, ang tao makarealize o makarepent na wala di ay siya mahimo ko ang Ginoo na yun. Diba, yun ang Ginoo no nga, I don't dili na ko pasidakan ang inyong mga lawas nga nung dahil makasunod mo sa langit nga walay piil. Basta lang makasunod ang inyong. Diba? Kung inyong bitaw Ginoo sa Mateo, kung ang inyong mata, walay nakaspos inyong pagkasala. Kugita na, kaya naman, mas maayo pang makasunod ka na walay usa ka mata sa langit kaysa dilitod ka makasunod sa langit. Kasi meaning na, mas maayo pang mawad-ad ka o kahit ka. Yung tinugang kung bilang kami years, basta lang masulot ka, makarepent ka. Kaysa naalagay ka, naalagay kwarta, naalagay kay Mahandi, naalagay kay pinakadako nga Disney land dito sa diri sa kalibutan, pero ang itong kalag, naglag na. Kung gusto sa Ginoo, that's the judgment, that's the pangataw sa Ginoo. Pero, dili. Pero, kaya naman, wala nagtanaw sa Ginoo sa atong physical nga lawas, ang tanaw sa Diyos, ang ipakilagahan sa Diyos is kanang atong spirito, ang atong kalag. Kaya maunay maatubang, maunay mo suffer. No? Sama nila, but because of your stubbornness, tungod sa inyong kagahig ulo o kanang pagka-unrepentant inyong kasing-kasing, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath. When His righteous judgment will be revealed, God will repay. Hindi ko tapad, ang Ginoo na Ginoo, repay
Base sa atong binasag. Hindi mo lang pwede yun ng nagbuhat, magpadayon tayo magpakasala sa kalibutan, pero ang Ginoo magpakabutabungol sa atong gibuhat. Hindi mo na pwede magpadayon tayo buhat sa mga kalamayan, sa mga fruit of the flesh. Ang Ginoo di wala buhat. No, God is justice. Although tungod lang sa iyang dakong gugma, mercy, maunang hantod karon tagaan taglaki, tagaan tag extension. Pero maabot yun sa punto, and this year, I tell you, dili ra na mao'y mangitabot, dili ra na makoy dakong trahedya ang itabot all throughout sa kalibutan. I tell you, because this year of restoration. Puno na ang Diyos sa mga tao, pag-isa na sulti. Sir, kita tanan, sir, this as warning. Doon sa din God's wrath. Panahon na tayo, there are three important concept sa kapumot sa Ginoo. First, it is real. Dili rin puro-puro, dili rin gamang tao. It's real. Ikaduha, it is just. Sa manang just, patas. And ikatulong, it is kind. Madiling man, pero dili man itamo, dili ko ako. Pwede ipadili sa Ginoo ang iyang wrath. Yes, pwede. Pero dili pwedeng tungan sa Diyos. Dili niya itahamta because nang sa iyang isulti, iyang tumarog. Dimana na ito lang. God, sa covenant maker, He is a promise keeper. Kung sa hingawa sa iyang bakbak, kaya pinatumanan. Kung ingon siya nga, I will bless you if you follow me. Iyan ang buhaton because God, may one word ang Ginoo din na karya sa inyong mga crush. Sa una, maayo na kay atik. Ikaw malagi nga ba eh, kapag wala ka sugot, anak ko dahil lang yung ipamayan. Ang Ginoo, one word na Ginoo, ari ka sa ikauna, it is real. Andam na mo? Yes. Dili na ako pagpanghandog. Dili ni pagpanghandog. Dili ni pagpanghandog ang gibuhat sa Ginoo, dili pagpanghandog. Diba mo gibuhat sa Ginoo sa sa malang warning. Kaya kita man sa Ginoo, kaya kita man ang Ginoo sa umaabot mo na itagaan tag warning niya daan. No? So Romans 1:18. Barok tabi kay para kita tungod sa Evan basahan ba hindi niya sa Romans 1:18. Magpapabilig na lang. Open your Bible sa Romans. New Testament. Romans 1:18. Taga-Roma. Sunod sa buhat. Ano? Palayagi. Romans 1 verse 18. Nana, basahan na itong kusog ano? Nana? Yes. Nana, may umimin. Amen. Sige, basahan na itong kusog. Ipadayagi kang sa langit ang kapungot sa Diyos, tapok sa tanang pagkadili, Diyos mo, o pagkadawtan sa mga tao nga nagsanta sa kamaturan. Pinagi sa mangilat nga pag kinabuhi. For that as well is revealed from our blindness. For the wrath of God, kaya ang kasuko sa Diyos is revealed niya from heaven against all, say all. All. Na by exception, no, all. Small ungodliness, big ungodliness, all ungodliness, and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. When we say revealed, say the word revealed. Revealed. Ipadayag. Ipadayag na daan sa Diyos na naay umaabot na dakong kapungod o pwede lang magkapangliwan. When we say revealed, made known and open, meaning ipahibaw na tadaan, diablihan na tadaan, yuwarningan na tadaan, kaya nga naman abot yun na siya, okay, tinuod siya. Ganun na ay revelation, ganun na ay book of revelation, ganun na ay book of Isaiah. Kaning mga libro, just, it is a warning sa mga umaabot na wrath.
Because God wants His people nga makahibaw nga na'y maabot nga dakong katulad. Girebuild ba niya daan di sa langit nga na'y dakong maabot nga dakong katulad, and God will reveal each person according sa ilang mga binuhatan. Gi-made known, open na sa inyong daan para mag-expect na ang tao na kalitaw yung mga ungodly ng mga tao, unrighteous ng mga tao, mag-expect na sila, manaad sila ito. Judgment. Pero, ang kuhan ng Diyos, ang kawalay, klaro lang sa tao. Sa nanay warning, not to repent. Not to repent, bago siya nagkuha, siya nagpili. Pakasala. Siya nagpili. Mocking God. Instead nga mag-repent, ilang ibuhan, ibalik-galan nila. Revealed. So, kung sa Diyos sa pagpamahagi nag-reveal, mga tinuod ang one, first is the gospel. Narita sa John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath that remains. Kung him no, ibawaan o di-reveal na daan pinaagi sa pulong sa Diyos, di-reveal na daan pinaagi sa gospel, ang maabot nga wrath o judgment sa Ginoo. Okay nga naman, ingon na rin John 3:36 na, sa mga tao na pagbutubo sa iyang anak, sa mga tao na mintuo o minsalig, diba na nung taon sa ito yung mga buhaton kung mintuo o minsalig ang mga tao, obedience, mo na yung pruweba nga mintuo o minsalig ka sa anak sa Diyos. Minsalig ka ni Jesus. Kung sa kung buhaton sa mga tao minsalig, silang maangkon, eternal life. Pero sa mga tao does not obey, say obey. Whoever does not obey. Paano makabantay? Anong first word here is believes man. Pero sunod is obey. Anong gingon? Whoever does not obey the Son shall not see life. Whoever believes in the Son has eternal life. Believes ang igamit. Pag ikaduha, whoever does not obey the Son shall not see life. Kabanday mo, namoy padaya ka na. Yes. No? No? Whoever believes in the Son, kaya naman again, once ang tao mintuo, buhat yun siya. Hey, once ang tuo ng believe, automatically yun ang obey. Pero, sa mga whoever does not obey, so nakipakita na ito nga, obey. Mintuo plus may obey. Kasi painan sa mga tao wala, isunod. Kaya pwede man tamo kaingon nga, uy, inimbit mo ito, na sa Diyos. No? But okay lang talaga, whoever does not believe, kung tani gigamit diri, pero obey ang gigamit sa Diyos, kaya nga naman para makarealize ang tao ng tinuod na sukaranan sa pag-obey, or ang tinuod na sukaranan sa pag-believe is obey. Nagets na to? No, klaro kayo na rin. Whoever believes in the Son has eternal life. Ang katong tuo, ngayon siya eternal life. Pero katong mga wala ni obey, kung sa'yo lang paingnan, whoever does not obey the Son shall not see life, but sayang pisa, ang bulaga sa Diyos, the wrath of God remains. Grabe no? Ngayon na ba? Paano? Tanong lang sa una. Always remember akong ibutang sa pangunaunang mo. Yes, God is a merciful God. God is loving God. God is your friend. God is your best friend. But again,
A friend will also rebuke his friend. A true friend will also rebuke. A loving parents will justify, or the loving parents, yan yung kastiguan ng ilang tinuod na anak. Tinuod mo ito, anak. Kung tinuod kang ihugma, balungan mo ka. Ang kanang mga malalay, ihugma mo na yung mga tao. Hindi mo balong. Example, amigo ni mo, bisag nakita. Ibaw na, bawa kag-ilot. Mayroon yan, yung amigo, okay naman guys, may bago. Hindi na tinuod na amigo. Kaya naman, wala niya ikita ang imong whole nga hong pero kung tinuod siya, amigo, may balik siya.